Dati, kapag may nagtatanong sa akin kung bakit Gabaldon ang pangalan ng aming lugar, hindi ako nagdadalawang isip. Umiimbento agad ako ng kwento. Kesyo, ipinangalan daw ito sa isang punong matatagpuan lang sa mga bundok ng aming bayan. Punong kinakapitan umano ng pinakamatataba at makukunat na yantok. Pero dahil daw sa laging, naubos na ito at ngayon makikita na lamang sa mga pinakaliblib na gubat ng Gabaldon. Mayroong mga naniwala, mayroon din namang hindi. At syempre, kabilang ako sa mga hindi ko naloko. Kaya hinanap ko ang ugat ng ngalan ng aming bayan. Pero dahil kakaunti lamang ang matatagpo ang tala tungkol dito, minabuti kong bumalik sa amin at doon magtanong-tanong. Paano nga ba naging Gabaldon ang Gabaldon? Matatagpuan sa probinsya ng Nueva Ecija sa gitnang Luzon ang Gabaldon. Napalilibutan ito ng mga bayan ng Bungabon, Laur, General Tino at Aurora. Binubuo ito ng 36,623 ektarya ng lupa o halos 7 bahagdan ng buong Nueva Ecija. Napaliligiran ng bundok Sierra Madre at bundok Caraballo ang Gabaldon. Tulad ito ng isang planggana. Parang bakod ang mga bundok na kumukulong sa kapatagang sentro ng bayan. 16 na barangay ang bumubuo sa Gabaldon. Banting, Kalabasa, Ligaya, Bagong Sikat, Bugnan, Tagumpay, Malinaw, Pantok, Makasandal, North Poblacion, Kamachile, Bantug, South Poblacion, Somil, Cuyapa, at Pinamalisan. Dito, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao. Bago magdekada 50, dating bahagi ng bayan ng Laur ang Gabaldon. Noon, iba pa raw ang pangalan nito. Ang tawag daw rito noon nga irurulong. Na madalang pa ang tao. So, yun ang narinig ko sa matatanda. Na first name itong Gabaldon, irurulong. Irurulong din ang nakatala sa census na isinagawa ng mga mananakop na Amerikano noong 1903. Sa panahong ito, bahagi pa ng bayan ng Bungabon ang Laur, kaya naman matatagpuan sa ilalim ng Bungabon ang irurulong. Makikita rin ang irurulong sa The Katipunan and the Revolution, Memoirs of a General ni Santiago V. Alvarez. Isa itong aklat ng mga tala tungkol sa revolusyon laban sa mga Espanyol at Amerikano na una nang nalathala sa isang pahayagan noong 1920. Ayon dito, sakop naman daw ng baler ang hukbong tanggulan ng irurulong. Sa pag-aaral na ginawa naman ng Social Action Foundation for Rural and Urban Development Inc. o SAFRUD noong 1983, bago pa man mag-19 na siglo, sa idurulong unang nakilala ang Gabaldon. Hango raw ito sa pangalan ng isang datu ng mga dumagat. Mapapansing malaki ang pagkakahawig ng dalawang katawagang sinasabing unang pangalan ng Gabaldon. Pero ayon sa ekspertong aking nakapanayam, sa usapin ng lingwistika, magkatumbas umano ang irurulong at edurulong. Doon sa ating sinaunang mga pamamaraan ng pagbigas at pagsulat, hindi matingkad ang pagkakaiba ng E at saka I. At sa katunayan, itong paglitaw ng pagkakaiba na ito ay dulot ng Espanyol na impluensya. Yung tinatawag na pagkakatumbas naman ng D at saka ng R, ito'y matagal nang nalalaman hinggil sa Ausonian linguistics, na merong na-formulate si Van der Tuch, isang Dutch linguist. Tawag dito ay Van der Tuch's second law, RLD law, na sa mga lingwaheng Malayo-Polynesian o Ausonian ay naipagpapalit-palit
ang R, L at saka D. Napakatingkad nito sa wikang Tagalog, halimbawa yung nakikiramay o damay, o kaya yung rin at saka din, ito yung mga matingkad na lumilitaw sa Tagalog. Pero ayon kay Dr. Guillermo, hindi lamang ito nagaganap sa pagitan ng mga salita sa Tagalog kung hindi maging sa iba pang wikang Austronesiano. Sa Tagalog, mayroon tayong salitang datu. Sa wikang Javanese, ito ay ratu. So may conversion ng D at saka R. Ang ating ilong, ay sa wikang Indonesian ay hidung. So yung L nagiging D. Tapos sa wikang Javanese ay irong. So talagang sa buong area ng Austronesian linguistics ay malinaw na napapatunayan ng pagkarami-raming mga ebidensya itong pagpapalit-palit ng R, L at saka D. At lalo't higit sa atin yung pagpapalit ng R at saka D. Kung kaya't masasabi natin kung maghahanap tayo ng panglinguistikang basehan ng pagtutumbas ng edurulong at irurulong, malinaw, walang question na ito ay maaari talagang rasyonal na maitumbas ayon sa mga nalalaman natin o nauunawaan kaugnay ng linguistics. Bago naging isa sa mga pangunahing taniman ng palay ang Nueva Ecija noong huling kalahati ng ika-19 taon, kalakhan ng kapatagan sa probinsya ay mapuno pa at nakakategorya sa tinatawag na sekundaryong gubat. Sa mga panahong iyon, ang kasalukuyang Gabaldon ay inookupa ng mga dumagat. Sila ang mga nomadikong katutubo na nananahan sa kabundukan ng Sierra Madre. Halaw sa salitang dagat ang dumagat, at ang literal nitong kahulugan ay mga taong mula sa tabing dagat. Kung titingnan ang kinalalagyan ng Gabaldon, makikitang karatig bayan nito ang Baler at Dingalan Aurora, mga bayang nakaharap sa dagat Pasipiko. Sa mga lugar na ito ay mayroon ding mga komunidad ng mga dumagat. Ayon sa kaugalian ng mga dumagat, umaakyat sila sa bundok Sierra Madre kapag nagiging magalaw ang anyong tubig, dagat man ito o ilog, na malapit sa kanila. Nangyayari umano ito tuwing tag-ulan, pero bumababa naman sila sa bundok pagsapit ng tag-araw. Sa Gabaldon, naninirahan malapit sa Ilog Santor at Dupinga ang mga dumagat. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagtatakang hinango sa isang datong dumagat ang unang pangalan ng Gabaldon, ang Irurulong. Ayon sa mga tala, dahil sa kakulangan sa mga trabahador at kawalan ng maayos na daan, nahirapan ang mga mananakop na Kastila na gawing taniman ng mga komersyal na produkto tulad ng tubo at tabako ang Gabaldon. Kaya ginamit na lamang nila ito bilang bakahan. Dahil dito, nagkaroon ng paulit-ulit na pagsusunog sa lugar upang magpatubo ng mga sariwang supang ng damo na kakainin ng mga baka. Naging sabana o kapatagang madamo at walang punong kahoy ang dating maghubat na kapatagan ng Gabaldon. Dahil sa pagiging sabana ng lugar, pinangalanan itong Hacienda Sabani. Isa umanong epidemya sa mga hayop ang nagpahinto sa pagrarancho ng Hacienda Sabani noong 1880. Ito naman ang naging dahilan upang unti-unting gawing bukirin ang dating malawak na damuhan. Nailipat sa mga mananakop na Amerikano ang Hacienda Sabani noong 1900 bilang bahagi ng polisiyang kolonyal. Napasailalim naman ito ng Insular Government noong 1918 at ipinagbili sa National Development Company o NDC noong 1930. Nang mapasa kamay ng NDC ang Gabaldon, napilitan ang mga residenteng magbayad ng renta at maging kasama nito. Ang iilang may kakayahang bumili ay nakakuha ng titulo, ngunit kalakhan sa mga magbubukid ay nanatiling kasama lamang ng NDC kahit pa matagal na nilang sinasaka ang lupa. Taong 1936 nang buksan ng hasyenderong si Felipe Buencamino Jr. ang malawakang pagkakahoy sa hilagang silangan ng bundok Sierra Madre. Itinayo niya ang lagarian ng kahoy o sawmill sa Gabaldon, Nueva Ecija at Dingalan, Aurora. Sa 1937,
Napayagan umano ito dahil sa malapit niyang ugnayang politikal sa nooy Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth na si Manuel Luis Quezon. Sa katunayan, bukod sa pagiging magkapartido, napangasawa pa ng anak niyang si Felipe Buencamino III ang pangalawang anak ni Quezon na si Zenaida Onini. Lalo nitong pinagtibay ang politikal na ugnayan ng mga Buencamino at Quezon. Bukod sa mga manggagawang inangkat ni Buencamino mula sa Cabiao, Nueva Ecija, dumagsa rin ang mga dayo mula sa iba't ibang probinsya ng bansa na nagdulot ng biglaang paglobo ng populasyon ng Gabaldon. Dahil sa pagkaubos ng mga gubat at pagdami ng mga dayo sa Gabaldon, napuwersa ang mga dumagat na umakyat sa matataas na kagubatan ng Sierra Madre. Dahil dito, dahan-dahang nawala ang mga katutubong komunidad sa kapatagan ng Gabaldon. Sa mga panahong ito, mas nakikilala na ang Gabaldon hindi bilang hasyenda sa Bani, kung hindi bilang bitulok. Tatlong kwento ang aking nakalap kaugnay ng dahilan kung bakit tinawag na bitulok ang Gabaldon. Pinakapopular sa mga ito ang kwento ng matatanda tungkol sa isang sundalong Amerikano na minsan umanong nangaso sa Gabaldon. Naging giya raw nito sa lugar ang isang katutubong nagngangalang Bito. Nakakita raw ng malaking ibon yung kasama. Bito, look! Ika raw, tinuro yung ibon doon sa namaparil. Kaya naging tinamo na nila yung bitulok. Dahil sa pangalan Bito, look. Bito. Yun ang istorya na. Ewan ko kung totoo yun. Maibon dyan mga. Ewan ko, maibon daw rin mga araw eh. Dahil makapal pa ang mga gubat ng Gabaldon noon, tinirahan ito ng iba't ibang ilang ng mga hayop at ibon. Kaya naman daw naging paboritong pangasuhan ng mga sundalong Amerikano ang lugar. Ayon sa pananaliksik ng Safrudi, dahil sa yamang ito ng Gabaldon, binansagan ito ng mga mangangasong Amerikano bilang a bit of luck, na sa slang o may puntong pagbigkas ng mga kano ay bitulok. Nanggayahin umano ang pagbigkas na ito ng mga lokal, na isalin ito bilang bitulok. Iba naman ang kwento ng nakapanayam kong dumagat na si Mang Bernardo Viring Casamis. Aniya, tulad ng ginawang pagpapangalan ng mga katutubo sa iba't ibang katubigan ng Gabaldon, silang mga dumagat din ang nagpangalan ng iba't ibang baryo nito, kabilang na ang Bitulok. Hindi ko alam yung naging kwento na sa Bitulok, pero ang pagkaalam ko nga yan, ang nagpangalan din yan katutubo rin. Yung mga bayan na yan, puro katutubo lahat. Kung susuriin ang mapa ng Gabaldon, ang kasalukuyang North Poblasyon ang siyang dating baryo Bitulok. Marahil ay mas nakilala ang Gabaldon bilang Bitulok dahil bukod sa ito ang sentrong barangay ng bayan, ginamit din ito ni Buencamino sa pangalan ng kanyang lagarian, ang Bitulok Sawmill. At sa paglipas ng halos 2 dekada ng pangangahoy sa lugar, lumaki ang populasyon ng Gabaldon dahil na rin sa pagdagsa ng mga dayong nagtatrabaho sa mga sawmill. Ito at ang pagkakaroon ng sariling kita ng lugar ang naging dahilan kung bakit noong 12 ng Hunyo 1950 sa bisa ng Republic Act No. 496 ay ihinawalay ang Bitulok sa Laur at idiniklara bilang isang nagsasariling munisipalidad. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pangalang Bitulok. Makalipas lamang ang 3 taon noong 20 ng Hunyo 1953, sa bisa naman ng Republic Act No. 949, ibinalik sa Sabani ang pangalan ng lugar. Muli na namang napalitan ang pangalang ito matapos lamang ang 2 taon. Noong 16 ng Hunyo 1955, sa bisa ng Republic Act 1318, muling bininyagan ang Sabani at ginawang Gabaldon. Bagaman walang malinaw na tala, maaaring usapin ng espasyo ang naging dahilan kung bakit pinalitan ang Bitulok ng Sabani.
Matatandaang ang Sabani ay kumakatawan sa pangkabuuang bayan ng dating Irurulong, samantalang iisang barangay lamang nito ang kinakatawan ng Bitulok. Iba ang kaso ng muling pagpapalit ng pangalan mula Sabani patungong Gabaldon. Dito, may dalawang pinaniniwalaang mga kwento. Minabuti kong tanungin ang kasalukuyang punong bayan ng Gabaldon tungkol dito. Aniya, ang Gabaldon daw ay ibinase, no? O kinuha ron sa pangalan ng dating gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija, si Don Isauro Gabaldon. Isinunod yung pangalan ng Gabaldon sa kanyang pangalan. bakit ba? Doon sa kasaysayan ay marami daw atang mga nagawa itong si Don Isauro Gabaldon. Isang politikong Novo Ecijano itong si Isauro Gabaldon. Bukod sa pagiging gobernador ng Nueva Ecija, naging miyembro din siya ng mababang kapulungan at Senado ng Pilipinas para sa nooy Asambleya Nacional. Naging komisyoner din siya para sa Kongreso ng Estados Unidos ng 8 taon. Pero naging tanyag si Gabaldon dahil sa Philippine Assembly Act No. 1801, ang tinaguriang Gabaldon Act, na naggawad ng 1 milyong piso para sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga baryo mula 1907 hanggang 1915. Isa umanong anyo ng pagpaparangal sa kanya ang pagpapangalan sa bayan ng Gabaldon. Bagaman alam din ng iba ko pang nakapanayam ang kwentong ito, iba ang kanilang naging sagot nang itanong ko ang dahilan kung bakit hinango sa isang Isauro Gabaldon ang ngalan ng aming lugar. Karoon ata ng desisyon dyan sa munisipyo na minimungkahi si Don Gabaldon na magbibigay ng certain amount. 15,000 daw. Hindi ko mamatyak lang. Sabi niya 15,000. Malaki pa ang pera. Kaya naghihinan Magbibigay ng certain amount. Kaganda Yun, lang. ipangalan lang kay Don Gabaldon. Oo, ilagay lang yung Gabaldon. Gabaldon. Kasi siguro kailangan ng pera at Para may pinagpili ka. pinabundar Hindi, uso naman talaga yung gano'n. Uso Uso gano'n. Bagaman maaari ngang pagpaparangal kay Don Gabaldon ang pagpalit ng kanyang ngalan sa bayan ng Sabani, hindi rin naman malayong nangyari ang sinasabing pagbili sa pagpapangalang ito. Katulad ng kalakhan ng malalaking politiko sa bansa, isa ring mayamang negosyante itong si Don Gabaldon. Ayon nga sa biografiyang isinulat ni Bill McKern, naging aktibo si Gabaldon sa mga negosyo ng asukarera at tubuhan, kumpanya ng langis at pagbimina ng ginto. Ibig sabihin, naroon ang kakayahan ng kanyang pamilya na bumili ng ngalan ng isang bayan. Ang kasaysayan ng isang lugar ay direktang nakakawing sa karanasan ng pamumuhay ng mamamayan nito. Kaya naman bukod sa mga natuklasan ko tungkol sa ugat ng ngalan ng aming bayan, dinala ako ng aking pananaliksik at pakikipanayam sa napakayamang naratibo ng buhay ng mga taga-Gabaldon, lalo na noong nagsisimula pa lamang ito bilang bayan. Isa narito si Manang Sosima Mamang Gatchalian. Isa siyang tubong laur, kung kaya naman nasubaybayan niya ang pagbabagong naganap sa Gabaldon mula noong saklaw pa ito ng laur hanggang sa maging hiwalay itong bayan. Ang pinakakapansin-pansin umano ay ang daan patungo rito. Noong kabataan ko, dahil andito yung kapatid ni tatay, dadaan sila sa pupunta ng Laor, isasama ako rito. Ala pa akong 10 siguro, para tatandaan ko na. Dahil Japanese time, 13 na ako eh. Kaya hindi pa man lang nag-gera noon. Sinasama nila ako karito na sinasakyan namin. Na may atip na ganun. Walang karsada. Ayon kay Mamang, dahil wala pang maayos na daan noon, napakahirap umanong maglakbay papuntang Gabaldon. Napakahaba rin daw ng inilalaang oras sa pagbabiyahe. Anong kinaabot kami ng gabi. Kasi yung kalabaw, papahinga pa. Kaya kumakain kami sa daan, tutulog sa daan, matagal. Hirap ang daan. Sa Laor, hindi naman bato pere basta ang dadaanan mo, baybay ilog. Ayon kina Mamang at Papang,
Baybay ilog ang paraan ng paglalakbay patungo sa isang lugar sa pamamagitan ng pagtalunton sa ruta ng ilog. Lulusong ka ron sa Laor sa papuntang Santor. Tapos mamamaybay. Ganon. Alang mga karsada pa nun. Dagdag ni Mamang, may mga naging pagbabago rin sa pangalan ng ilang baryo rito. Isa na ang kasalukuyang Barangay Bagting na unang baryo ng Gabaldon mula sa Laur. Dati, kilala raw ito bilang Pinto. Ito rin ang nakatala sa aklat na Laur, kasaysayan at kaugalian ng isang puok palayan. Ayon sa libro, ang tanging daan upang makapasok sa lupaing saklaw ng Hacienda Sabani ay sa lugar na kung tawagin ay Pinto, isang puwang na hindi nahahadlangan ng mataas na bundok. Marahil ay hinango ang ngalang Pinto sa pisikal na katangian ng barangay. Sa buong bayan kasi, ang Bagting lamang ang lugar kung saan hindi tuluyang nagtatagpo ang mga bundok. Kaya tulad ng mga pinto sa bahay na nagsisilbing lagusan paloob at palabas, mistulang pinturin ang Bagting kung ituturing na isang bahay ang Gabaldon. Ayon sa mag-asawang Gatchalian, malaki ang ipinagbago ng dinatnan nilang Gabaldon noong 1958. Noong 1958 nung kami dumating dito, Wala pang daan. malaki na ang pagbabago. Hindi na yung dating nakikita namin dahil sumasama na ako sa kanya noon Nung nag-aaral. bago dumating 1958 nag-aaral Ito kami. noon das-das lang Sinasama ako rito nakikita ko na itong lugar na ito. Itong katalayipan pa lang ito. Papuntang Tagumpay, puro talay. Tataanan mo. Pagka babalik kami sa Cabanatuan, mag-aabang kami doon sa highway. Das-das lang rin daan namin. Alam mga bahay na Madalang pabahay. No? Noon daw, dalawa ang anyo ng mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Gabaldon. Una na rito ang pagsasaka sa mga bukid at gilid ng bundok o yung tinatawag na bakod. Ano po yung sinasaka nila nun, mas? Merong konti bang bukid, kaprasong bukid na nahawan. Kasi noon usap lang hawan-hawan, mga gubat pa yan noon. Tapos, Kasukalan, siyempre, aawanin mo, tutura mo yun bago at saka mo. Alang tubig, maliban kung kakatubig yun, sahod ulan. Pero mataas, kaya hindi obrang dam na ng palay at matutuyo. So, bakod ang tawag namin. Gulay. Oo, noon gulay. hindi kami nagpapatama ng palay. Hindi pa uso yung mga field Certified. rice. Ala, Ala certified pa yan. nun. Kung hindi, pag nakakita ka ng magandang ani, tatanong ka na roon, doon ka na bibili ng bibili mo. Siya mong gagamitin. Tinitingnan mo na lang yung mga nag-aani ng magaganda, doon ka bibili. Yun ang bibili. Pero walang gutom nun. Ala, ang gutom. Malayong gutom sa amin, pasipag kami nun Panay na panay ang trabaho nun. Pagkagaling sa bukid, bakod. Ang isa pa sa umanong ikinabubuhay ng mga taga-Gabaldon noon ay ang pangangahoy. Ngunit dahil sa wala pang mga daan at hindi pa abante ang teknolohiya, kakaiba raw ang proseso nila ng pangangahoy na binansagan nilang Carabao logging. Ano po ibig sabihin ng Carabao Yung logging? Carabao logging, ang ibig sabihin, ang mga magkakahoy, nagkakahoy mismo, hindi yung nagpapakahoy. Yung magkakahoy mismo, aakyat sa bundok yan. Dala ay palakol. Palakol lang ang ginagawa. Palakol lang. At saka yung surotsong mahaba na siguro Isang dipa. mahigit isang dipat kalahati ko ang haba ng surotso. Ngayon, pagkakyat sa bundok, palakol lang ang pinagpuputol nila ng kahoy. Pagkatapos na maputol, di ba ba yun, gigitingin nila sa pamamagitan ng surotsong malaki. Pagkatapos na maputol-putol, doon nila lalagarin naman ang dimano. Yung lagari ng dimano. Ayan, parang ganun. Dinalagari para maging tablon. Tatablonin nila. Then, papaanod dyan sa dupinga, sa tubig. Pararan sa tubig na merong interior yung ibabaw ng dulo ng lugs. Tatali nila lang sa interior para nun nakaangat, iaanod ng tubig ngayon yun. So, maanod na yung mga linagaring kahoy nila hanggang doon sa satsaran. Pagdating doon sa satsaran,
ihilain ng kalabaw para ipanik doon sa maaaring abutan ng truck. Kaya tinawag na Carabao Landing noon. Sa mga panahong ito, hindi pa umano nararamdaman ang mga negatibong epekto ng labis-labis at malawakang pangangahoy. Ito ang ibinahagi ni Ginang Florida Idada Cumos na isinilang at lumaki sa Gabaldon. Hindi rin daw ito nalalayo sa mga kwento ng kanyang ama na isa ring taal na taga-Gabaldon. Ang pagkakatanda ko at higit sa lahat ay naranasan ko naman mula pa nung ako'y bata hanggang ako'y nag-aral dito ng kolehiyo. Pagka ganitong oras talaga ay malamig pa dahil maraming pang puno. Makikita naman natin nun na yung maliit pa ang pinsalang nagagawa ng halimbawa ng kalamidad. Dagdag niya ay napakarami rin daw ng mga ilang na hayop na nananahan sa Gabaldon noon. Ano po ba yung mga dati nahuhuli dito, mga hayop? Ay, usa, babi ramo. Tapos yung mga labuyo, yung wild rooster. Pati yung may asan, tsaka sapa dito. Dati-dati, napakasagana ng biya dyan ng araw, isda. Ganito rin ang laman ng alaala ni Mang Viring Casamis at sa kultura daw nilang mga dumagat, ang yamang ito ng kalikasan ay dapat na ipinamamahagi at pinakikinabangan hindi ng iilan kung hindi ng nakararami. Sa ganitong prinsipyo raw nakasandig ang ugaling dumagat na tinatawag nilang tukol. Ang mga ugali ng mga katutubo, halimbawa isang sityo sila. Pag umahon ng isa, maski na isa lang ang umahon, kasi nangangaso yan sila eh. Nanguhuli ng baboy damo, ayan. Pag nakahuli yung isa, halimbawa binaba, pipira-pirasohin lahat yon. Kung ilan yung mga bubong na yon, magtatali-tali sila ng, halimbawa 10 yung bubong, 10 din yung mga tali-tali. Makakatikim lahat yung mga katutubo ng hinuli nung nag-iisa. Kung tawagin po yun, tukol ng mga katutubo, tukol-tukol. Basta merong nahuli, basta malaki, yung isda o marami, meron silang lahat. Yun po ang ugali ng mga katutubo. Ayon kay Ginang Dacumos, napakalaki ng ipinagbago ng katayuang pangkalikasan ng Gabaldon sa ngalan ng kabihasnan. Subalit aniya, Ang kabihasnan ko lang nakakita rito, yung daan. Ang kabihasnan ko lang na idadagdag yung nagkaroon ng kulay dito. Daan yun. Pero sa pangkabuhayan, yun pa rin. Sa pagsasaka pa rin. Pero lumiliit na nga ang sakahin dahil sa patuloy na kinakainan ng tubig ang mga lupa, nadatabunan ng bato at kabuhangin. Dagdag din ito, dumami yung tao. So, sa pagkakahati-hati ng pagkain, talaga magkakaroon ng, sabi natin, pagkagipit ang kakulangan. dahil sa walang habas na pangangahoy, patuloy na lumiit ang yamang kalikasan na pinaghahati-hatian ng mga tao. Kasabay ng pagkakalbo ng mga kabundukan ang pagkawala ng mga hayop at ibong nananahan dito. Dumala sa mga kalamidad dahil sa pagkaubos ng mga punong kahoy sa mga kandungang tubig o watershed. Dahil salat na sa mga punong sumisipsip ng tubig ulan, mabilis nang dumadaloy mula sa watershed patungong mga sapa at ilog ang tubig sa panahon ng bagyo at kadalasang nagreresulta sa pag-apaw ng mga ito at bigla ang pagbaha. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa dahil kulang na sa mga punong pumipigil sa erosyon. Sa pagkakalbo ng kabundukan, dumalas at lumala ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad, lalo pat isang typhoon zone o palaging dinadaanan ng bagyo, ang Gabaldon. Naging mabigat na usapin din ang kalusugan ng mamamayan ng Gabaldon, lalo na noong nagsisimula pa lamang ito bilang bayan. Naku, nung kami dumating dito, alam ba, ang infant mortality, mga bata namamatay araw-araw minililibing. Kasi walang doktor, walang nurse, walang alalahat. Paano po yung mga hindi nakakapunta ng kabanatuan? Saan po sila sumasangguni? Opo, may parating siguro ito sa laman lupa. Bagaman nagkaroon ng Rural Health Unit sa Gabaldon noong huling bahagi ng dekada 60, nanatili pa ring mababa ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sapagkat hindi nito naaabot ang malalayong baryo at pili lamang din ang napaglilingkuran nito. Ito ang ikinuwento ni Ginang Erlinda V. Neri,
isang retiradong community development worker ng SAFRUDI na nag-organisa sa Gabaldon noong 1977. May health services nga rito sa Gabaldon, yung Medicare hospital, pero limited ang services niya kasi ang kino-covered yung mga workers ng logging company. So mostly yung mga may SSS. Kaya yung mga walang SSS, salat sila sa health services nung panahong yun. May rural health unit din pero limitado rin yung kanyang serbisyo sa mga areas na tulad ng Bagting, Bagusikat, Ligaya, yung mga malalayong area sa bayan. Aniya, inimbita sila ni Father Pepito Paits Bernardo, ang kura paroko ng Gabaldon noon, upang makapaglungsad ang SAFRUDI ng isang epektibo ngunit matipid na programang pangkalusugan para sa mamamayan. Nahangad ng SAFRUDI na ang serbisyong pangkalusugan ay matutunan ng ibang pangkaraniwang mamamayan. Hindi lang health professional ang nakakaintindi, kung hindi kung maituro ito sa mga ordinaryong mamamayan, kaya ding pangalagaan ang kanilang kalusugan sa bahay-bahay. Maging community-based siya, hindi siya clinic-based o hospital-based. Mangyayari umano ito kung mamumulat ang mamamayan sa mga lunas na matatagpuan sa kanilang paligid. Sa ganitong paraan din, aniya, ay hindi na nila kakailanganin pang gumastos ng malaki o maglakbay ng malayo para lang malunasan ang mga pangkaraniwang sakit. Ito ang dahilan kung bakit mga halamang gamot ang naging tuon ng programang pangkalusugan ng SAFRUDI. Dahil malaki ang pagkakahawig nito sa paraan ng katutubong panggagamot, hindi naging mahirap para sa mamamayan ang pagtangkilik dito. Maraming mga albularyo dito. Hanggang ngayon naman mayroon pa ring natitira. Maraming albularyo noong ditong mga nag-aasikaso rin. Kaya yung mga marurunong na sa mga ganyang albularyo noon, iniimbita rin namin noon ng SAFRUDI na bigyan ng training para magkaroon sila ng batayan, scientificong batayan ng kanilang paggagamot. Kasi tama rin naman yung kanilang mga ginagawa pagdating sa halamang gamot. Ang problema lang, hindi nila kayang ipaliwanag. Mga dumagat kasi marami silang mga alam. Kaya naging research area pa ito ng UP Pharmacology Department ni Kuya Sidmos pagdating sa herbal medicines. Ngunit dahil kasagsagan ito ng batas militar, hindi naging simple para sa SAFRUDI ang pag-oorganisa at pagpapalaganap ng kanilang programang pangkalusugan. Sabi nila maraming mga kakaibang mga tao rito na ang SAFRUDI ay ang tinuturo ay mga herbal medicines, mga acupressure, mga acupuncture, kakaiba na raw na pamamaraan ng paggagamot, yan daw ay paggagamot ng mga kaliwa, kaya ayun, na binabrand ang SAFRUDI as that politically, na kaliwete siya. Ang lakad noon, body-body kayo, hindi ka lalakad ng isa-isa as a group palagi para maiwasan yung kung ano man ang mangyari kasi militarize nga ang lugar. Binansagan umanong infested, mainit at mapulang lugar ang Gabaldon noon. Kaya naman daw napakaraming checkpoint sa Gabaldon noong batas militar. Ngunit liban pa sa paghihigpit sa kilos ng mga tao, naging lunsaran din umano ang mga checkpoint na ito ng pinansyal na pang-aabuso. Maraming checkpoint. Dito sa Bagusikat meron, sa Malinaw meron, bawat barangay halos may checkpoint. Ganon. Dahil panahon ng logging, sabi nila checkpoint. Hindi checkpoint, checkpoint. Ang tinitingnan nila yung kung anong nakaipit doon sa mga papeles. Dagdag pa niya, takot ang namamayani sa kaisipan ng mga tao sa panahon ng batas militar. Nawala umano kasi ang kanilang karapatang magpasya at napilitan silang sumunod sa anumang idinidikta ng mga nasa posisyon. Ito rin ay pinatotohanan ni Papang Gatchalian. Ang attitude ng tao, takot sa pamahalaan. Masyadong takot sa pamahalaan ng mga tao. Para bang ang nangyayaring batas, kung ano sabihin ng mayor, ano sabihin ng mga sundalo, yun ang susunod. Yung hindi kayang tanggapin, yung mga ganon, namumundok.
pinamimili ang tao. Kung ayaw nila sa batas militar o gusto, mamili ang tao. Kunwari ba binibigyan ng pagkakataon yung tao na mamili ng kanilang nasa kalooban nila. Kunwari, palagay ko kunwari. Kasi, ang sabi niya, sige, lahat kanong ayaw sa martial law, Ginanon. So, ano ibig sabihin? Kung ayaw mo sa martial law, papatayin ka. Yun ang natatanda ko salita ni Mayor Morales doon. Kaya ang mga ng tao, di kikibo. Para bang takot ang tao no? Dahil nga palitado yung mga mamamatay na tao, mga sundalo. Yung markang bungo, kanila. Yung Ninita unit, yung mga organized na mga sundalo nun yun, na mag-liquidate ng mga tao laban sa pamahalaan. Ito natatakot ang tao. Baka malikida ka. Sa kabila nito, mataas daw noon ang kamulatan ng mga tao hinggil sa pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Ang Gabaldon nung bago dito ang sa Frudy, hindi pa ganito ang kanyang pag-unlad. Medyo ang kamalayan ng mga tao at saka yung kasoliduhan ng mga tao, parang agresibo noon ang mga mamamayan. Hindi ba sila mahirap immobilize. Maraming pagbabago ang naganap sa Gabaldon, partikular sa larangan ng transportasyon. Sa kasalukuyan ay mas matiwasay na ang pagbabiyahe patungo rito dahil mayroon na itong maaayos na daan at tulay. At kung dito natin susukatin ang kaunlaran, maaari namang sabihing may pag-unlad kahit paano ang bayan. Ayon nga kay Mamang Gatchalian, kung iaahambing ang Gabaldon sa buhay ng tao, para bang from rags to riches. Gayunpaman, hindi lamang mga daan at tulay ang sukatan ng pag-unlad. Bahagi rin ito ang kalikasan at kabuhayan ng mga tao. Kung ating susuriin, ayon nga kay Ginang Dacumos, halos wala namang ipinagbago ang kabuhayan ng mga tao noon at ngayon. Mas tumaas pa ang banta sa maraming ani sapagkat hindi na masukat ang panahon. Dahil ito sa pagsasantabi sa kalusugan ng kalikasan para sa mapagbalat kayong kaunlaran. Kung ihambing mo yung pangkabuhayan, maluwag nun, pero parang sasabihin mong parang hindi siya maunlad nung araw. Pero kung iisipin mo, mas busog ka nun kaysa ngayon. Higit pa sa mga natuklasan kong detalye tungkol sa pagpapangalan ng aming bayan, ang nakamit ko mula sa pananaliksik na ito. Kakambal ng pagpapalit-palit ng mga katawagan sa Gabaldon, natunghayan ko rin ang mga kwento hinggil sa pagbabago ng mga mamamayan at pamamaraan nila ng pamumuhay rito. Kaya naman ngayon, kapag may nagtanong muli sa akin kung bakit gayon ang pangalan ng aming lugar, hindi na ako iimbento pa ng sagot sapagkat alam ko na ang kwento mula Irurulong tungong Gabaldon.